Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siya ang kasiglahan, siya ang katatagan, siya ang liwanag ng buhay, siya ang kalahat-lahatan ng pawang kabutihan. Kaya't halina kayo, mga anak na minamahal, ang wika nga niya sa tuwina, dinggin ninyo ang panawagan ko at pakinggan ang aral ko. Isa buhay nyo ito, matututunan nyo ako. Kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Kung sa tuwina'y mananamnam lamang, gawa ng amay kay inam, sino ngang mga anak niyang tuwirang malulumbay. Siya'y patuloy na asahan at huwag kaliligtaan, siyang mabuti kailanman, kanino mang kanyang mga anak, tanging siya lamang ang nakakaalam. Nang kung ano ang marapat at kung ano ang dapat, kaya't ikaw na anak niya sa kanya'y manambitan at huwag mong kaliligtaan, may magagawa siya sa iyo habang ika'y nabubuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, sa awit man, ang may kagustuhan sa mga awitin, nalilibang sila habang nakikinig. Ninanamnam nila para silang nasa alapaap. Kung gusto nila ang kanilang pinakikinggan, sila man din napapasabay. At kung minsan, napapaindak, kung ito'y masaya, sa kanilang katauhay, nagbibigay sigla. Kung malungkot naman, pati sila'y lumuluha. Kahit hindi nila nakikita yung umaawit sa salita'y nakananamnam. Kung nakagagalit naman ang sinasabi, hindi naman sila ang kagalit, pati sila'y nakakagalit. Ang kanilang damdamin nagpupuyos at nagingit-ngit. O mga minamahal, ganyan lang naman ang buhay ng tao, para bagang nakikisakay-sakay kung minsan. Ngunit ang tunay na kaalaman, kapag siyang natutunan, ang amang magbibigay, tuwirang kasiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kapag may nais kang kamtan, pagsusumikapan mo yaan. At gagamitan mo ng pag-aaral kung paano ito mapapasa iyo. Pagsusumikapan mo kahit ika'y mahirapan, sapagkat gusto mo ito'y makuha at kamtin ang buhay mo. Kung yaong gusto mo sa buhay mo, umunlad ang buhay, umasenso, magagawa mong batahin para lang ito'y kamtin. Bakit hindi magawang batahin kung papaano ang maging isang tunay na anak ng Ama? Upang kung papaano ang layon at nasa niyang kaligtas ay tamuhin, ang sino mang nagsusumakit man din, ito'y kakamtan ng bawat isang nilalang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kay buti mo, Ama, tunay na kay dakila mo. Hiwagang taglay mo'y di malirip ng tao. Kaya't ibinaba mo ang iyong espiritu upang makiugnay, makihala-hala, wika ng tao. Hindi gayon ang nais mo, makihalahalang tulad nila, kundi makiisa sa iyong espiritu. At makibahagi sa nasa't layon mo upang tuntunin at kagustuhan mo'y tuwirang kamtin ng mga anak mo. O kay buti mo nga, Ama, walang maliw ang handog mo, walang kupas ang kapangyarihan mo, walang kamatayan ka kahit kailan. Maging ang iyong mga tinataglay na kakayahan ay di napaparam, kaya't kung tanging sa iyo lamang, doon magtitiwalang lubusan, mga anak mong pinahiramang buhay, sino ngang malulumbay. Oo't dumaratal man kung misan, ang ikaw bilang anak ay malumbay at di masyahan. Subalit kapag nagunita mong ama mo'y mayroong bahaging hindi mo malirip, ika'y masisiyahan na sa kanyang handog.
at ika'y malalabis na magagalak sa iyong pag-asa, sa iyong kasiyahan, ika'y liligaya. O mga minamahal, halina kayo't tantuin ang mga pahayag na aking iniulat. Gayon din naman ang aking pagdakila at pasasalamat parangal sa Ama. Naway matuntun nyo ang marapat sa tuwina upang maabot nyo mga kaloobang marapat kamtin nyo. Yaw na yang kabutihan ng Ama sa buhay nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Maging sa pag-uulat ng Espiritu, iba ang binabahagi niya sa mga hinirang kaysa sa mga hindi pa kaukulan. Sapagkat sabihin mo man sa kanila yaong mga dapat nilang nalaman o natutunan kung hindi ka kabilang sa mga hinirang, ikaw kaya'y makakaunawa diyan, hindi kailanman. Kaya kapag ika'y may pangunawa na palalim ang iyong natututunan, lalo tigit kung pinakikinggan mo ang nagtuturo at nangangaral sa iyo bilang humirang na di mo nakikita, ngunit binahagi sa iyo, Espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon kay Job, alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Wala nga nakakaalam niyan, ni sino man. Kaya't bakit ka malulumbay? Bakit ka mawawala ng pag-asa? Samantalang kung papaano ang ulap ay napalulutang at napaaabot sa alapaap na iyan, natitipon at nailaladlad, naisasambulat, naiusad. Ano pa kaya ang buhay mo na hindi mailahad sa iyo ng Amang marapat at di matipon sa iyo ang iyong galak at hindi ibahagi sa iyo ang tunay na kasiyahan mo? Sapagkat ang Ama ang nagbibigay sigla, lakas at pwersa niya'y kamtin mo. Bilang anak niyang tumatalim at sumusunod sa kanya, naway mawawaan itong bahagi ko. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kay buti mo, Ama, kay dakila mo, sa tuwin ay wika mo, ay walang pasubali sa mga anak mong nagugupo, nakaratay, na walang maasahan. Bumangon ka at tumulong. Kami ngayon ay iligtas dahilan sa pag-ibig mong kailanman ay di kukupas. May mga taong gayon kung pag-utusan ng Ama. Subalit alam ba nila kung bakit gayon ang dinaranas nila? Namnamin mo kung bakit ang Ama mo'y hindi kumisan naririnig at nabahagi sa iyo ang nararapat. Baka hindi mo siya hinahanap. Hanapin mo siya at pakinggan. Paparinig niya sa iyo ang kanyang tinig na mainam. Ipapadama niya sa iyong wagas niyang pagmamahal at tuturuan ka sa mainam mong gampan. Sa bawat araw, hindi ka mawawalan ng sigla't lakas mula sa Kanya habang may buhay. Sapagkat ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo may mayanig, kahit na sa dagat ang bundok ay magluha. Mabuwal nga silang lahat. Sapagkat ang Ama ang nagtindig niyan, siya rin ang nakababatid ng kanilang katatagan. Kaya't ikaw rin tao, sukat ng Ama, ang iyong karupukan at kung iyong katatagan ay hanggang saan? Kaya't kailanman kung siyang hahanapin mo't mamahalin, pagtitiwalaan, pahihintulutan ka ba niyang magupo sa iyong buhay? O mga mahal, sinong nakatatarok ng kalooban ng sinuman? Walang dilit iba maliban ng Ama, kaya't sa Kanya mo'y lagak ang iyong kalooban, babahaginan Kanya ng tapang at katatagan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Kung papaano nasasambit ng Espiritu ang marapat sambitin, di bagat ito'y kanyang tutuparin. Kaya't kung hindi ganang katauhan ang sa inyo'y nagulat, manalig kayong ito'y matutupad. Sapagkat kung papaano ito'y nailahad, di ganang katalinuhang tao ang siyang may batid. Kaya't kung papaano ito'y nabatid nyo, pagukulan yung pansin at pagtuunan, hanggang sa inyo'y magkaroon ng katuparan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? O kay buti ng Ama? Kapag ang inintindi mo, inisip mo'y puro sakit, ano? Pag sinabi sa yung mag-diet ka, huwag ka ekang kumain ng ganito at ganyan. Pag inisip mo yun, at nanlambot ka, nako, patay ka na. Ano pang lakas mo? Binigay na nga mga pagkain para mabusog ang tao, ngunit hindi niya sinabing maging timawa ka. Buhay ba ang Ama? Ang sinabi niya ay kumain ka lang, anak ko, huwag maging masiba ka. Kaya kung gagawin mo'y kasibahan at katakawan, ikaw na may sala niyan. Ngunit siya kailanman di ka binawal kumain ng anuman. Tikim-tikim, pag natipon, kay rami na niyan. Pag nagsama-sama yan, baka kumuluti yan. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kaya nga timpi ang marapat. Pagtitimpi ang ganap, na sa tao'y magbibigay, tunay na pag-unlad at mayabong na pangunawa kanino man. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya't kay buti ng Ama, kung sa dating buhay mo, bibig mo'y di mapigilan kapag siya'y natutunan, may katimpian ka na bilang anak niyang minamahal. Sapagkat alam mo ang dapat at marapat, kaya't susundin mo siyang ganap. Buhay ba ang Ama? Ihayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Oh, ang habilin niya sa tuwina, huwag mong pagtuunan ang mga bagay na walang kasaysayan sa buhay mo, na hindi magbibigay kabuluhan at tutulungan kanya na magkaroon ng saysay buhay mong tinataglay. Sapagkat ang kanyang pangako, pagpapala, hindi parusa. Kaligtasan, hindi pagkagupo. Buhay na walang hanggan, hindi kamatayan. Kaya't kung binigay mo ang sarili mo, namatay man ang katawan, mayroon siyang binuhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, at itong di kayang mawawaan ng walang pangunawang nilalang. Subalit kung maabot mo't matatarok, makakaunawa kang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang wika baga, mithiin mong mamatay ang sarili mong damdamin ng mabuhay ang kalooban ng Ama sa iyo. Mithiin mong mamatay ang mga layunin mong pansanlibutan lamang at bubuhayin ng Ama ang kanyang kaharian sa puso mo. Iyaon ay ang pagnanasan niyang maibakang anak niya. Ang paghahari niya ay walang mali, walang katapusan. Ito yung kamtin, anak niyang minamahal. Kung paanong nais at layo niya, mabuti kang maging anak niya. Balang araw, matawag kang tunay na anak. Buhay ba ang Ama? O kay buti mo, Ama, sa mga aral at salita mo'y may nakakaunawang totoo. Ngunit paano ang mga sarado? Ama ko o Ama ko, kahabagan mo at kaawaan ang di nakakaunawang mga anak mo. Huwag mo silang panghinawaan at pagsawaan, patuloy mo silang hintayin sa kanilang pagbabagong buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Buhay nga ba ang Diyos? Naku, dapat buhay na buhay din ang pag-asa nyo, no? Di po ba ang sarap tumawa kapag totoo sa puso? Ngunit kapag pilit, parang ang asin. Para kang sinampalukang manok. Ay, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Di ba ga? Kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Totoo po ba yan? Kaya sa inyong lahat, dahil masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal, magawa nyo kaya ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo ayon kay Lucas, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Nako, napakahirap gawin ito. Napakahirap. Ang sabi nga, sabihin mo na lang maghukay ako maghapon. Huwag mo lang ipakikita sa akin ang kagalit ko. Sabi ng maraming taong matigas ang puso nito. Ngunit kapag nasumpungan mo ang Ama, wala kang sasabihin, kay sarap magpatawad. Buhay ba ang Ama? Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Naku po, sinusumpa ka na nga, pagpapalain mo pa siya. Sapagkat doon nasusukat kung paano mo nakamta ng Ama. Kung paano mo siya naramdaman, nagpapatotoong damdamin mo'y mula sa Kanya, ang mahirap mong gawin bilang tao ka, ay hindi mahirap para sa Kanya. Kaya doon nasusukat ang mga anak ng Ama, nang damdamin nila ay siya ang nadama. Buhay ba ang Ama? Kapag sinampal ka sa isang pisngi, harap mo rin ang kabila. Naku po, paano mo namang iharap pa yun? Nagkapingas-pingas na yung mukha mo. Ngunit hindi pala ganung literal ang ibig sabihin. Kapag sinaktan ka, mahal na anak ng Ama, ihandog mo pa ang kabilang kamay mo na ilahad mo sa kapwa mo. Huwag mong pasakitan ng puso't isip mo, laging siyang asahan mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas sa tapat ang pagmamahal niya. Kaya't kung wala kang iniisip sa oras na ito, kundi ang salita ng Ama, mawawala ang sakit ng kalooban mo. Ngunit kapag ang iniisip mo'y asawa mo at si Petra at si Juan, nako, uuwi ka pa rin may lumbay. Buhay ba ang Ama? Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Naku po, pinakamahirap yan. Paano mong ibibigay yan? Samantalang pinagpaguran ko yan. Pagpapagalan ko yan, ibibigay ko sa iyong wala akong katanong-tanong man lang. Kay hirap niyang gawin. Subalit, ang wika ng Ama, anak, kung binigay mo ang puso mo, binigay mo ang isip mo, ang mahirap para sa iyo ay magaan kung gagawin ito. Hindi ko sinabing pamigay mo ang mga ari-arian mong yaan, kundi ang mga ari-arian mong nakamtan, ako rin ang paghariin mo, nang hindi mahirap para sa iyo, kundi magaan mong maagawad sa kapwa mo. Kaya naman, kung hindi mo maunawaan ang salita ko, anak, bibitaw kang totoo, sapagkat akala mo'y pasasakitan kita. Kailan ba naman ako magpapasakit, anak ko? Ang taong nasa katotohanan at gawa ko'y mainam, na siyang kinamtan at nasa kanyang katawan, pasasakitan ko ba iyan? Manapa, kung ginupo ka ng kapwa mo'y ititindig kita. Kung pinahirapan ka ng kapwa mo'y pagagaanin ko ang dalahin mo. At kung ako ang nakilala mo, lumbay na dulot ng kapwa mo'y pagkakaloob ko ito. Sapagkat kailanman hindi magagawa ang mahirap para sa kanila. Para sa inyo at para sa lahat, ang magaan sa akin, magagawa ko kanino man din. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakahirap, sadyang napakahirap. Ngunit hindi sinabi ng Ama,
Sinubukan lang si Sakeo. Ipamigay mo ang lahat ng iyong yaman at sumunod ka sa akin. Nakasunod ba? Walang makasusunod. Subalit, kung natatanto nyo lamang ang paghahari ng Ama, ay hindi sa yaman ng pangsanlibutan, kundi sa yaman ng pangkaharian niya. Tutupdin nyo at gagawin ng marapat ang bawat kapwa nyo na mahirap para sa inyo itanggapin, magaan yung matatanggap nang dahil sa amang inyong tinanggap. Ngunit sino nga ang makatutupad at magagaganap? Maliban, mapagharian, buo mong katauhan, mula ulo hanggang talampakan. At sino naman ang gagawa na kapwa mo tao? Naagawin ang ari-arian mo kung may isip na tulad mo, kung may malasakit at pag-ibig din sa iyo. Wala, sapagkat ang gumagawa lamang na yon, mga taong walang isip at hinaharap, kundi ang tanging kanila lamang at walang gawa, kundi puro kasamaan. Kaya't ito nga ang inuulat at pinagbabagot nila lahat. Matutong ang tao'y tumanggap upang walang taong maging masama at magdulot ng di marapat kanino mang kanyang kapwa. Sapagkat ang may takot sa Ama, di gagawin ang masama kanino man, hindi magiging lapastangan at hindi manlalamang. Bagkos ang mimitiin, maging marapat silang lahat at magmahalan silang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katotohanan, katotohanan. Kaya nga't binubuksan upang makapasok na tuwiran. Kaya nga't pinapaunawa upang matanggap na ganap. Kaya't kung ang lahat ay may pangunawa, sino nga ang maggagawad sa kapwa niya ng masama? At sinong mag-iimbot sa pag-aari ng hindi kanya at sa kanyang kapwa? Ito'y aagawin niya. Kaya nga't kung ang mabuti ang siyang mananaig sa tao, walang magpapasakit kanino man sa inyo, sapagkat ang katotohanan kung kinamtan ng sino man, siyang magpapaunlad ng pananalig at pananampalataya, siya ring magpapalago ng pagmamahala ninyo. Sa gayon, wala ngang pasakit ni isa mang kakamtan, sapagkat ang lahat nakilalang Ama, natanggap siya, naging galak sa puso ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang taong walang kahihiyan, habang pinagbibigyan, umaabuso yan. Subalit ang taong may kahihiyan, hindi ka aabusuhin kailanman. Buhay ba ang Ama? Tama baga? Kaya, bakit nga ba? Bakit nga ba nagaganap ang di dapat? Bakit nga ba nakakamta ng mapait? Kung minsan ay maasim at mapakla ang nalalasap ng buhay na natamo at pahirap ng amang nag-alay ng kanyang mga anak na tuwirang minahal. Bakit nga ba nagnanasa siyang maibsan at maparang ang paklat asim pait ng buhay na sa tao'y niloob niya tamuhin at kamti, di para parusahan niya.
Kung matatanto nyo lang lahat ng pinagdaraanan ninyo'y batid at nalaman ng amang sa inyo ay tuwirang nagmamahal, nagbibigay ng tapat. Subalit bakit di pagdakay natamo at kinamtan ng isang nalumbay upang kung makamtan mo na ang kalayaan, masambit mong mayroong kang amang lumingap at nagmamahal at tuwiran mong may sa katuparan. Kanyang sayo ay inalay na nakamit mo yaan sa iyong pagbabata, sa iyong pagsusumaki, sa iyong pagsusumika, na siya ay hanapin, di ka tumugot kailanman sa iyong mga dinanas, ika'y kanyang hinulagpos na ganap. O aking mga mahal, sino ang makakaunawa? Sino nga ang tatanggap sa siya'y masaktan, siya'y mahirapan, siya'y lumuha, siya'y saktan at siya'y pahirapan? Wala ni sino man, wala kahit kailan, wala ni sino mang nilalang mimiting gawin niya at lolobing maging masaya sa kabila ng kanyang dusa. Wala nga, o mga mahal ko, batid lahat ito ng Ama. Kaya't ang marapat sa kanyang pagtupad, sa kanyang paghahanap, nakasumpong naganap sa kanyang panambitan, na di tumugot kailanman, naabot niya at natarong kalooban ng Amang mahal. Yan ang katotohanan, aking mga minamahal, kaya't inyong labanan mga pinagdaraanan, mga inalay ng Ama, na di ganang kalooban niya, napahintulot lamang niya upang makakilala ang bawat isa at masambit niya, may pagmalaki niya ang bawat kumilalang anak na tapat niya. Masabi niyang anak ko ay di nga lahat naghari ay ang kalupa at sanlibutan, kundi ako natuwiran. Kaya aking mga mahal, ikaw ba'y anak niya na napaglalaban mo? Ganang gawa niya sa'yo, gawin mo pang marapa. Huwag kang tumugot na gumana, kakamtin mo rin naman kalayaan mong ganap. O aking mga mahal, magnilay at magkulay, magtanto kayong lubos sa bawat kaganapan. Sino nga ang sama na nambitan na ganap at tumupag sa kanyang layon, nabupo ang katauhan. Yamang kayo'y naririto, pag nilaya ng sinambit ko, ganang pagkatao'y di gagawin itong ikuulat kayo. Yahayag sa inyo ang tama at tumpak upang sidlan kayo ng pag-asa, ng ligaya, ng tapang at katotohanan. Katapatan ng puso nyo'y makamtan at manahan sa inyo. Halina kayo, o mga mahal ko, pagbulayan nyo
mga sinambit ko, kayong mga mayunawa, maunawang ganap nyo ang saki sa inyo'y nailahad na marapat. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Dinggin ninyo ang samo ko, tulad ng pagsusumamo nyo, na nais nyo'y kamti nito. Mga kahilingan sama ay maibigay niya sa inyo. Tulad din naman ninyo, nagsumamo ako at nanambitan para sa inyo. Hindi ganang sakin, kundi ganang sa inyo, mula pa sa ninuno nyo. Hanggang ngayon, kailan pa man, o aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran sa aking nilalahad. Kailan ninyo matatanto, kailan ninyo maarang, kailan ninyo madarama, ako sa inyong buhay, tao, o tao, o tao, magnilay kayo. Mapag-aaralan baga ito ng kapwa ninyo, naglahad na totoo, sinambit na salita ko'y niluwal ko lamang. O mga mahal, magnilay at magbulay, magtanto kayong lubos upang mawawaan nyo. Ganang pagkatao'y di magsasambit sa inyo ng ganitong pagulat, upang pasiglahin kayo, tao. Ganang pagkatao, mahina ring tulad nyo, marupok ding tulad ninyo, mayroong nagaganap din na hina ng katauhan, kung di palalakasin. Hanggang kailan ang gagawin, tao? Mahal ko kayo, mahal na mahal. Puso ninyo'y ihain, tulad kong inihain, tulad kong inilaan, kaya't napagtibay. Bilang katauhan na nakiayon sa kitungong lubusan, sa mga pagkain, sa mga tinunguhan, ngunit tinaligtaan, gampaning mainam namang nag-alay para sa inyong kaligtasan, tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Magnilay at magbulay, tao, mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyana, nekarameneyana, nekarameneyana. Aking amang mahal, ito ang iyong mga anak, mastan mong tuwiran, sa dako mong binabaan, inulatan mo ng lubusan, dit man niya nasilayan, dit manila nagawa ang iyong kamay na nakitang taglay. Subalit, wika mo'y kung napakinggan ang nagtanto ng lubusan, nakaunawang tuwiran, o aking amang mahal, kay buti mong tunay. Pagharian mo sila, patibayin mo mga hinirang mo.
Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Diyos? Sa unang pagkatao, ni sa hinagap ng isip, hindi ito. Naisip na ito'y magaganap sa buhay ko bilang tao. Ngunit salamat sa Ama, salamat sa Kanya. Sino ako para pagtiwalaan? Kaya't ang tanong ko, sino ako, Panginoon, para ako'y pagtiwalaan mo? Patawarin sa lahat kong sala na hindi ko batid sa una kong buhay. Patawarin mo ako sa dati kong pagkatao at baguhin mong lubos ako ayon sa kalooban mo. Amen. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, at totoong-totoo po, sabi nga, kung ang iibigin lamang ninyo ay ang umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayat sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito ay makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpalang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo. O aking Ama, sa mga walang pangunawa at walang pandama, mahirap itong tupdin at gawin. Sino nga ang katauhan ang tutupad nito? Wala ni isa man, batid mo yaan. Subalit sa katotohanang kaloob mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang mahirap nga para sa tao'y ginawa mong magaan, upang ang sino mang makahanap ng iyong kaloob at makadama nito, magawang tupdin ang iyong nasa. Pagharian mo sila, aking Ama, sapagkat di nila maabot ang iyong kalaliman, sapagkat ikaw ang kataas-taasan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ay. Masaya po ba ang buhay? O kay sarap na namnamin ang kalooban ng Ama, kapag ito ay nadama, parang pinaghehelikan niya. Sa damdamin na gumapa ang kaloobang may sigla, nagagalak na di bati, bakit natatawa ka? O kay sarap mong magmahal, o Ama na lubusan, sa tao ay nagbibigay ng lakas, tibay at tapang. Kung paano ang gagawin sa bawat araw ng buhay, ikaw rin o Amang mahal ang may karapatan na magdulot ng marapat at kamti nilang ganap upang masyahan at magalak. Mabatid nilang ikaw ay tuwirang naglalayon
na maibsan nilang ganap, lumbay na napaparang kapag ikaw ang nag-alay. O aking amang mahal, wala kang kapantay, kahit saglit lamang di ka nawawala. Ikaw ay mabuti sa lahat ng nilalang, kailangan ika'y kamtin, kaya't sila yung gisingin. O aking amang mahal, wala kang kapantay, gawa mo'y kainam, mabuti kailanman, bahaginan mo ng ganap ng kaukulan ay matutunan at ganap na kamtinyan. O aming amang mahal, tuwirang ika'y buhay, magnilay, magbulay lamang ang iyong mga anak. Kapag ikaw ay natamo, wag nang mithin pa, mawalay kailanman sa buhay na taglay. Yan ang pawang katotohanan. Nalayon mo amang mahal, kaya't patawarin mong ganap ang sa iyo ay nawalay. Patawarin mo ang lahat na naging ganap sila sa mga sanlibutang nasa. At di ka sa buhay, aking ama, kay butit kay dakila mo, wala kang kapantay, noon ngayon at kailanman. Salita mo'y buhay at makapangyarihan, kung pagtitiwalaan lamang, magaganap kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ma? Ay, Panginoon ko at Diyos ko, kay sarap mabuhay ng payapa ang kaisipan. Ngunit kung minsan payapa inaagaw ng kaguluhan at kalituhan. Pag pumapasok na yung iba't iba, nako, mahirap na. Pag pinanaig mo yan, di ka na makakabawi. Sasabihin mo, "Hoy, Diyos ko, mamatay na sana ako." Buhay ba nga ma? Salamat po sa Ama, salamat sa Panginoon, salamat talaga sa Kanya. Alam niyo po, pag pinakikinggan ko yung mga mensahe, ang sabi ko, Panginoon, salamat at ginamit mo ang bibig ko, ngunit hiling ko sa iyo, nawa po, ang mga minimensahe mong ito'y buhayin sa puso ko at isip nang sa gayon, mapagtibay namin ganap ang pananalig at pagtitiwala sa iyo. Kaming mga anak mong pinagtiwalaang napili mo at binahagina ng karampot na talinong mula sa iyo. Buhay ba nga ma? Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhay na buhay. Kaya't ayon kay Juan, kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkos pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila maunawaan ang ibig niyang sabihin. Ang ibig bagang sabihin ng Ama sa pamamagitan ng sinambit ng anak, kapag nailabas ka na sa hirap ng pangunawa at walang kaunawaang isip mo at nabuksan na, madali mo nang makilala kung sino ang Diyos mong tinatawagan sa tuwina. Kaya't suriin mo ang mga pumapasok sa binuksan niyang pangunawa sa iyo. Kapag batid mong hindi Kanya, huwag mong tatanggapin. Kapag naramdaman mo ang sa damdamin mo'y hindi Kanya galing, huwag mong tatanggapit papapasukin, sapagkat nilabas ka na sa mga putat galit mo tinanakit. Kaya't buhayin mo na ay pag-ibig at galak. Buhay ba nga ma? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong.
Ako po magtatanong, nakaunawa naman ba kayo? Salamat naman at nakaunawa. Naway ipaunawa nga pong ganap ng Ama ang lahat na dapat maunawaan. Nang sa gayon, huwag masayang ang inyong pagnanasang siya'y makilalang lubusan. Ay, may nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo. At kusang loob na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Buhay ang Ama. Kayong mga lingkod, maglingkod kahit walang nakakakita at pumupurit nagpapasalamat sa inyo. Kundi ang mga ginagawa nyo'y ariin ninyong ginawa nyo ito sa Ama upang di masakitan ang kalooban nyo sa gawang ganti ng kapwa nyo. Sa gayon, ang Amang nakakakita ng lahat ng ginagawa nyong mabuti kahit kanino, siyang gagantit magbibigay lugod sa inyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mahirap maglingkod, ano? Kapag nilagay mo sa sarili mo yung paglilingkod. Subalit madaling maglingkod kapag ang pinanguna mo ay, yes, talaga. Mahirap talagang maglingkod pag ikaw lang sa sarili mo. Ngunit kapag pinanguna mo ang pinaglilingkuran mo, magaang paglingkuran siya. At magaang makapaglingkod dahil siya ang nangunguna. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari. Pag matigas po, baka pag sa ulo ay buko. Sa inyo, aking mga minamahal, mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkila, tanggapin. Mga choir, pwede ba tayong mag-alay bukas? Purihin ang Ama. Hintayin niyo ako. Maglilinis. Mga Kaps, may assignment pala kayo, patawad at pasensya. Kayo pala'y tagalinis sa parokya. Mga lagad, tagalinis pala kayo, maglinis muna kayo sa parokya. Di bale. Di ba sabi ng Ama, masarap ang naglilinis?
Lalo na pag yung nilinis mo, nakita mo na malinis. Naku, kasarap pagmasdan, di ba? Kaya hindi ka napapagod habang naglilinis ka, di ba? Kaya lang, pag yung nililinis mo parang di malinis, ay, para kang hindi rin naglinis. Kaya, pag naglilinis ka, dapat siguradong malinis, ano? Sabi ko nga po mahahalikan ko ang puwit mo. Pag nanguuto ka, ano? Ay, kalinis ng ginawa mo, mahahalikan ko kapuwit mo. Sino bang halik sa puwit? Kaya sabi ko, ay talaga nga naman, pag nagbilang tao pala, bolero. Ano bang lasa ng mga alay? Masarap po, ano? Diba? Masarap. Tulad ng pagmamahal ng Ama, masarap namnamin. Masarap magnamnam sa kanyang pagmamahal. Aba, maraming alay. Misay bugso, parang ulan. Pabugso-bugso. Misay wala, parang ambon. Kung misa na may tigang. Ay, kay bait mo talaga, Ama, no? Bugso! Oh, parang bugso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, narinig ko yung mensahe ni kapatid. Tuwan-tuwa ako dun Ganda ng mensahe niya, no? Ay, salamat. Matutuwang. Hoy, kapatid. Anak, pakinggan mo yung mensahe ng asawa mo. Tuwan-tuwa ka doon. Para kang lumulundag ang puso mo niyan. Saan ba yun? Pakinggan mo lang, ano? Lalo kang matatawa. Hoy! Pinag-aanyaya ko, pakinggan yung mensahe mo ng asawa mo. I-message ko siya mamaya. Kapatid, anak, pakinggan mo yung mensahe ng asawa mo, lulundag ang puso mo. Hihi. Hihi, sabi ng tao, hihi, yaw, yuhu. Pagkatapos pala'y wala. Buhay ba ang Ama? Ay buti ng Ama. Tunay nga, mga minamahal ko, di ba ang bait ng Diyos na kapag papabago siya ng isip at damdamin? Kaya, salamat po sa inyong lahat. Sabi ng Ama, salamat mga anak ko. Ang mga kumilala sa akin, makikilala ang tuntunin at gampanin nyo ay gagawin para sa akin. Kaya't ang sino mang tumutupad sa aking salita at gawa, magagalak man din. Pagpalain kayo, mababait po kayo, no? Halika na kayo, mga minamahal. May bukas pa. Pero okay lang, kahit naman ako mamaya pa